Ang Japan at China ay kasalukuyang kumakaharap sa mga seryosong geopolitical na tensyon, kung kaya't nagsisikap ang mga Hapon na magpalakas at patuloy na i-upgrade ang kanilang militar. Ang Japan, mga kapatid, ay mayroon ng stealth na mga fighters at cyber weapons. Ngunit kamakailan ibinunyag nito na magkakaroon ulit sila ng dalawang bagong napakabilis na armas na siya namang ikinagulat ng China. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito, sama-sama nating tuklasin ang dalawang bagong armas ng Japan na hindi inaasahan ng China. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Ang hypersonic weapon ay walang dudang napakabilis na uri ng missile. Mas mabilis ito ng 5 beses kaysa sa speed of sound. Upang bigyan ka ng ideya kung gaano ito kabilis, maaari itong maglakbay mula New York hanggang London ng wala pang 1 oras. At hindi lang ito basta sinasabing mabilis, napaka-asintado rin ito na kayang maglikha ng malaking pinsala sa pamamagitan ng pagtataglay ng conventional o nuclear na mga warhead. Ang ganitong uri ng missile ay maaring lagpasan ang isang normal na air defense system, lalo pat kadalasan sa mga depensa ay nakadesenyo lamang para sa mas mabagal o predictable na mga missile. Maaring ilunsad ang hypersonic missile sa iba't ibang lugar gaya ng sa land vehicle, mga barko o maging sa eroplano na paniguradong magdudulot ng matinding panganib at pagkapinsala. Talagang nakakabahala ang armas na ito at nagsisilbing isang malaking hamon sa pagpapanatili ng katatagan at seguridad sa mundo. Ang hypersonic missile ay mayroong dalawang pangunahing uri. Ang mga ito ay ang hypersonic cruise missile at hypersonic glide vehicles. Ang hypersonic cruise missile ay parang katulad lang din sa isang regular na missile, ngunit mayroon itong astig na twist. Nagtataglay ito ng mga espesyal na makina tulad ng mga scramjet. Ang scramjet o supersonic combustion ramjet ay isang makina na idinisenyo para makuha ang Mach 6 na bilis. Dahil dito, nagagawa ng isang hypersonic cruise missile na malampasan ang mga radar o magpalit ng direksyon sa kalagitnaan ng paglipad, na nagiging dahilan kung kaya't mahirap itong mahuli ng mga air defense system. Iba ang hypersonic glide vehicle sa cruise missile, kulang ito sa puwersa ng makina o booster. Inilulunsad ito ng ballistic missile o space vehicle at tumatakbo ng mabilis sa high altitude patungo sa mga target. Naglilikha ang isang hypersonic glide vehicle ng mga shockwave na nagpapahirap sa kanila na ma-detect, kung kaya't nakakaiwas ito sa mga depensa. Dagdag pa rito, ang kanilang maneuverability ay ginagawa silang napakamailap. Kamakailan lang ibinunyag ng Japan ang kanilang pagkakaroon ng dalawang bagong hypersonic missile na ikinagulat ng China. Ang mga ito ay ang pinahusay na Type 12 surface-to-ship missile na mayroong precise strike at ang AIM-9X Sidewinder Block 2 tactical missile. Napaka-advance ng mga ito para sa isang tinatawag na high-speed warfare. Base sa pahayag ng Ministry of Defense ng Japan, minamadali na nila ang deployment ng mga missile na ito. Sa 2026 pa sana ito madideploy pero binago nila sa taong 2025. Minamadali ng Japan ang pag-deploy dahil gusto nilang mapabilis ang pagpapalakas ng kanilang depensa dahil sa lumalaking banta ng militar mula sa North Korea, China at Russia. Ang tatlong bansang ito ay abala sa pagpapaunlad ng kanilang sariling mga hypersonic weapons na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo para sa seguridad ng Japan. Noong Abril, nakipagsanib puwersa ang Defense Ministry ng Japan sa Mitsubishi Heavy Industry o MHI para gawin ang enhanced Type 12 surface-to-ship missile. 33.8 billion yen o $235 million ang kanilang ibinuhos para sa updated prototype sa 2023 na budget. Ang kabuuang gastos para sa pagsasaliksik at pagbuo ng missile na ito ay tinatayang umabot sa 150 bilyong Japanese yen. Maliban sa mga missile na ito, nilayon din ng Japan na makakuha ng mga matitindi pang missile at drone para sa kanilang depensa sa hinaharap. At sa susunod na 10 taon, gusto ng Japan na kompleto na ang kanilang mga hypersonic missile na mayroong 5 beses na bilis kaysa sa speed of sound, sapagkat ang kanilang plano ay ang maging number 1 pagdating sa pagkakaroon ng depensa. Ina-upgrade ng Japan ang kanilang militar para harapin ang potensyal na banta mula sa China, North Korea at Russia na tumutuon sa pag-counter sa mga agresibong aksyon ng China, partikular sa Taiwan at iba pang kaalyadong bansa ng Japan. Ang mabilis na pag-unlad ng missile program ng North Korea ay nagdudulot din ng pag-aalala para sa Japan, lalo na ang mga missile na maaring umabot sa kanilang baybayin. Ngayon mga kapatid, upang matapatan ito ng Japan, ang kanilang Type 12 surface-to-ship missile na orihinal na may 200 km na range ay kanilang in-upgrade sa hindi bababa sa 900 km hanggang sa 1,200 km. Nangangahulugan ito na maaari nang maabot ng Japan ang mga target na mas malayo. Upang maging stealth sa mga radar ang missile, ang upgraded version nito ay mayroong modified shape na feature na may radar cross-section. Nagsimula ang plano sa pag-upgrade noong December 20, 2020 na naglalayong mapabuti ang missile performance at flexibility. Maaring ilunsad ang missile mula sa mga eroplano, mga barko o mga land vehicle. Nilagyan din ito ng kakaibang feature na kung tawagin ay up-to-date command. Ito ay nagbibigay daan sa missile na makakuha ng real-time targeting updates sa pamamagitan ng satellite communication habang nasa flight upang accurate na matamaan ang mga mobile target.
Long-range missile ang gustong buhin ng mga Hapon. Noon kasing 2020, napansin ng Japan ang labis na pagpapalawak ng China sa kanilang navy sa East at South China Sea. Dahil doon, nakita ng Japan ang China bilang isang potensyal na banta lalo na tungkol sa pinagtatalunang Senkaku Islands. Ang extended range na Type 12 missile ay nagbibigay sa Japan ng isang kalamangan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na atakihin ang barkong pandigma ng China mula sa isang ligtas na distansya at malayo sa mga Chinese anti-aircraft missile. Noong December 2022, gumawa ng malaking desisyon ang Japan bilang bahagi ng kanilang National Security and Defense Strategy. Gusto nilang magkaroon ng counter-strike capabilities. Ibig sabihin, ang kakayahang lumaban kung may isang bansang aatake sa kanila. Ayon sa gobyerno ng Japan, ito ay mahalaga para maiwasan ang mga pagsalakay. Layunin lang umano nila upang makaganti sa anumang pag-atake sa kanilang mga lupain o interes. Naniniwala ang Japan na ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ang pipigil sa mga potensyal na pag-atake ng kalaban. At upang mapalakas ang counter-strike capabilities na ito, ang Japan ay kumuha ng advance na mga missile mula sa Amerika. Kamakailan lamang sumang-ayon ang US na magbenta ng 400 Tomahawk missile sa Japan. Ang mga ito ay isang uri ng long-range cruise missile na lumilipad ng mababa at accurate na tumatama sa mga target sa range na 1,600 kilometers. Ang Japan, mga kapatid, ay hindi lamang gumagawa ng sarili nilang makapangyarihang hypersonic na mga armas. Bumibili rin sila sa Amerika ng napaka-epektibong mga air-to-air missile. Ang US State Department ay nagbigay na ng go signal para sa potensyal na pagbebenta ng mga missile na ito sa Japan na nagpapakita ng kanilang pangako sa pagsuporta at pagtatanggol sa seguridad ng Japan. Noong December 15, inaprubahan ng Amerika ang foreign military sales ng dalawang uri ng air-to-air missile at mga related equipment na nagkakahalaga ng $224 million. Ang nasabing missile ay ang AIM-120C8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile o AMRAAM. Isa itong advanced all-weather missile na mailulunsad mula sa lupa at hangin. Ipinagmamalaki nito ang mas pinahusay na active radar guidance at data link para sa pakikipag-ugnayan sa maramihang malalayong target. Kukuha rin ng Japan ng AMRAAM para sa kanilang Air Force at nakakuha sila ng Norwegian Surface-to-Air Missile System na katugma sa AMRAAM. Ang iminungkahing pagbebenta ay kinabibilangan ng 120 pirasong AMRAAM, kabilang ang Captive Air Training Missile para sa pagsasanay at iba pang mga equipment. Ang pangalawang missile na ibinibida ng Japan ay ang AIM-9X Sidewinder Block 2 Tactical Missile. Isa itong infrared air-to-air missile na bahagi ng isang Sidewinder short-range missile family. Ang AIM-9X ay isang maliksi na missile na tumatama sa mga target gamit ang infrared seeker at data link. Maaari itong gumana sa mga ground-based launcher tulad ng NASAMS at iba't ibang aircraft, kabilang ang EA-18G, FA-18C at D, F-15, F-15C, FA-18E at F, F-15E, F-16, F-22 at F-35. Kabilang sa kukunin ng Japan sa US ay ang 44 na AIM-9X missile kasama ang lahat ng mga kinakailangang kagamitan at serbisyo. Ang pangalawang pagbebentang ito ay nagkakahalaga ng $59 million. Kasama ang 29 pirasong AIM-9X Sidewinder Captive Air Training Missile o CATM para sa pagsasanay. Ang Air Self-Defense Force ng Japan ay may matatag na fleet ng mga fighter jet na handang dalhin ng AIM-9X Sidewinder. Mayroon silang 31 na pirasong F-35A Lightning II Stealth at Versatile Fighter, 156 na F-15J Eagles at 44 na F-15DJ Eagles na makapangyarihan at maasahang fighter jet. Maaring gamitin ng mga jet na ito ang AIM-9X Sidewinder upang i-engage at ibagsak ang mga enemy aircraft sa close-range combat. Nilayon din talaga, kapatid, ng US Defense Security Cooperation Agency o DSCA na palakasin ang defense capability ng Japan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga missile upang matugunan ang kasalukuyan at hinaharap na mga banta. Pinahuhusay ng pagbebentang ito ang air defense ng Japan at kooperasyon kasama ng US at mga kaalyado na nakahanay sa US foreign policy at mga layunin sa katatagan ng rehiyon. Para sa mga Hapon, napakahalaga rin talaga ng pagbebenta sa kanila ng US ng mga armas. Nakakatulong ito sa panrehiyong seguridad sa gitna ng mga banta mula sa North Korea at China. Sinisiguro rin ng Amerika na ang pagbebenta nila ng mga armas ay hindi makakaapekto sa military balance dahil para sa kanila at sa Japan, ito ay isang estratehikong hakbang ng Japan para sa kanilang pagtatanggol at katatagan ng rehiyon. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa hakbang na ito ng Japan? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!